Yun. So, good morning po ulit. Morning sa ating lahat. Isang maligayang Pasko ng bati para sa bawat isa. Tayo pinadala sa ating gawain, pero bago pa tayo simulan, tayo po muna yung manalangin. Lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon Jesus, salamat po Lord. Salamat Lord sa isang napagandang umaga. Salamat Lord sa pagkakataong ito na muli na mo rito para makapagpuri, itaas ang pangalan. Lord, dalangin nga po namin ang inyong guidance at panguna sa lahat ng aming gagawin. Humihingi nga po kami Panginoon ng tawad sa anong pagkakasala na nakikita niyo sa amin. Patawarin nga po kami Lord sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Gayun din, dalangin namin ang inyong protection laban sa anong gawa ng mga kaaway Panginoon na magagawa namin magpuri, itaas ang iyong pangalan, magpasalamat sa iyo na mayroong kaligayahan sa aming mga puso. Lord, yung bless nyo aming mga kasama Lord na wala pa rito. Tumigil nga po sila Panginoon na isang napakahalagang gawain. Lord, kaya po mag-ingat sa kanila dahil na po sila naman sa tigtas. Bless nyo Panginoon na matumutugtog o maawit. Ngayon sa aming pastor, bless nyo nga po siya po ng boldness para sa iyong salita. Maraming sa pumuli po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Kailangan pa. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Merry Christmas po sa ating lahat. Hallelujah. Merry Christmas po sa ating lahat. Bago po tayo mag-start, kamayan po natin ang bawat isa.
Good morning po ulit. Parang kanina lang, may pitagilid eh. Pero ngayon po, handa kami na natin. Purihin ng Panginoon. Kasi kanina parang hindi ko wala pa. Pero nag-pray nga tayo, no? Parang pag-dilat mo, andyan na sila. Yun. So, purihin ng Panginoon sa awitan. Sino po dito yung ramdam mo yung Pasko? Ayan, amen po. Siguro po, yung iba sa atin, nanalo na sa mga rapol. Ayan. Saka yung mga bata, nakakatuwa rin kasi tingnan minsan yung mga bata, actually yung maliliit talaga, kasi nakikita nila yung malalaki na nangaroling po. Tapos parang nagpapaalam sila na kung pwede daw ba silang mangaroling. Kahit hindi pa nila alam paano kumanta o ano yung kakantahin nila, pero gusto nila ma-experience. No po, napakagandang, parang siguro naman po lahat po tayo dumaan sa ganun yung time na ating mga buhay yung mga kabataan yan. Pero yun talagang napakabuti ng Panginoon para gusto mong inawit natin na we have a Savior. At yung reason ng Christmas ay dahil narito siya para sa atin. Sabi nga, siya yung unang nagbigay ng pag-ibig. Yun po. Ngayon po dadako tayo sa ating pananalangin para po sa mga bata, kaya tinatawag po sila dito sa harap. Ito yung pinaka-time ng mga kabataan na ito. Sabi nga, kapag Pasko kasi sila talaga yung bida. Kaya iba para kayo na tumanda eh. Kasi sabi nga, pag lumalaki na nababawasan, mga natatanggap. Yun po, bigay po natin ang pagpapala, iunat po natin mga kamay sa mga bata ito. Pagpalain po natin sila. Panginoon Isus, narito po ng mga kabataan, ng mga batang ito, Panginoon, tinataas namin sila sa iyo. Nagpapasalamat kami, Lord, sa buhay. Alam niyo sa kanila. Salamat, Lord, dahil pinili niyo kami at binigyan kami ng privilege para maging mga magulang at guardian ng mga batang ito. Tulungan niyo nga po kami, Lord, na mapalaki sila ng iba na pagkatakot sa iyo at alam namin, Lord, na magiging matagumpay lamang ang ngayong buhay kung kikilalanin kanila bilang sarili ko ng kapagligtas. Lord, ikaw mag-ingat, magpala sa mga batang ito, ikaw magbigay ng knowledge and wisdom, ang kanilang mga gamit ngayon, ikaw magbigay ng kalakasan at magandang kalusugan. Pagpalain niyo muli ang mga batang ito po. Kung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. So ngayon po, dadaan po tayo sa ating yun. Operatory. Pero bago buhayin po natin ating mga loob, tayo po muna yung lalapit sa kanyang presensya. Magpapasalamat sa lahat ng biyaya ng ating Panginoon. Tayo po pumikit. Magpasalamat sa lahat ng biyaya niya. Panginoong Isus, narito nga po kami. Nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng bagay na ibinibigay niyo sa amin, hindi man material na bagay. Pinagpapasalamat kami sa Panginoon ng lahat ng ito. Alam namin, Lord, sa buhay nito, wala kaming pag-aari, wala kaming anumang bagay, pero nariyan ka, Lord, para ipagkaloob sa amin ang mga bagay namin kakailanganin. Kaya, Lord, hayaan niyo sa mga oras na ito, maipakita namin ang aming pagmamahal at katapatan sa pamamagitan ng pagbibigay para sa iyong gawain. I-bless niyo po, Panginoon, sa tagapag-ingat ng masarapin ito. Ngayon din pagpalain po muli ang bawat isa. Papasalamat po kami sa lahat ng bagay nito. Pamaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun. So, dalang na tayo sa ating mga announcements. Yan. So, meron po tayo ngayon, last Thanksgiving night para ito sa December po. Sa December 27 po yan. Anong oras po yun? 7 p.m. So, muli, ito, i-invite po muli namin kayo. Napaganda po nito. Sabi nga, mas magandang tapusin natin yung taon nang mayroong pasasalamat sa Panginoon. Papuri, pasasalamat, pagmamahal sa Kanya. Kaya, sana makasama namin kayo. December 27, huwag po natin kalilimutan. Parang sabi nga, doon sa mga hindi nakaten, kahit once lang po. Yun.
Pero sabi nga, meron pa rin yan. Every last Wednesday po kasi ang nangyayari ng bawat buwan. So 7 p.m. po yan, sa December 27. And yun, sa mga email, suggestion, prayer, and request, yung concern and appreciation, sabi nga nung si Lord may nakausap na meron pong naglagay po dyan sa ating box. So salamat po dun sa may mga concern na sumusulat po sa atin. Yun, kaya napag-usapan din po namin yan. And ito po yung ating email, yung patelsievangelical.church@gmail.com. Yun po, pwede po kayong mag-email po dyan. At yun nga, sabi ko nga, meron po tayong suggestion box dyan po sa labas. At yung ating Facebook page, yung Pateros, yun, yung PEC, Pateros Evangelical Church. Yung ano yun, yung messenger natin, yung Pogi and Magaganda. Yan. So, yun po, meron po tayong mga birthday celebrants sa December 27 to 23. Happy birthday kina si Ralph Angelo Tigaw sa December ngayon. Yan, ako. Sino pa ba? Si Mary Grace Sambiana. Wala sa ngayon. Si Mary Ann Kahayon, December 27. Si Danica de la Cruz, December 28. Happy birthday si Ezekiel. Ito, nakikita ko na ito sa FB. Ito yung mga dating kabataan na kasama ni Tingay. So, happy birthday sa kanya. At wala na. Okay. So, yun po. So, muli, happy birthday sa mga magsi-celebrate ng mga... Meron pa isa? Meron pa? Meron pa pala eh. Si Hariso Soriano, December 20. Siguro pa pala. 30. Yeah. So, kaya po, dadaan po tayo sa pakinig ng salita na nayahatid sa atin na ating buting Pastor Romeo Lasa. Pero po. Hello. Good morning po. Sinabi ko kay Kuya Chris, nag-aantay ako ng kwento eh. Miss ko tuloy yung kwento. So, ganda mo sinabi ni Kuya Chris kanina, no? Sino po dito yung nakatanggap ng yung kahilingin mo, yun ang natanggap mo? Wala? Yung may hiniling ka, tapos yun ang nakuha mo. Yan, dahil gusto mo yun. Dahil gusto mo yun. Kadalasan, no? O palagi, lumalapit tayo kay Lord at humihingi tayo ng mga gusto natin. Tama ba? Ewan ko lang, meron ba sinong humihingi rito? Lord, bigay mo sa akin yung ayaw ko. Pero ba gano'n? Wala. Siyempre, hinihingi mo yung gusto mo. Sino gusto ko intindihan yung pag-aaral ko natin? Kaya tayo ng tulong kayo. Lord, maraming salamat. Dahil ikaw isang Diyos na palagi ibinibigay mo kung ano yung mga gusto namin ayon sa iyong mga salita. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito makita namin yung mga bagay na gusto mo na makita po sa amin. Pagpalain po itong mga oras ito at maging kalakasan sa amin ang yung mga salita. Sa tulong po ng iyong Espiritu Santo. Amen. Amen. In Jesus' name. No. Pero, gayon, ulitin mo yung tanong ko, no? Di ba lahat tayo yung hinihingi natin kay Lord, yung gusto natin? Tama ba? No, ewan ko lang. Meron ba ditong anak na pag may hiningi ka sa tatay mo gusto mo o sa nanay mo gusto mo, ibigay niya? Meron ba ditong anak? Siyempre, ganun ang gusto mo. Pero tanong, how about yung gusto ng tatay at nanay mo? Gusto mo rin ba? Di ba? Yun ang tanong eh. Kasi tayo, marami tayong gusto. Tama? O, magkaroon lang ako ng kotse, okay na ako. O, magkaroon lang ako ng boyfriend, okay na ako. O, magkaroon lang ako ng regalong ganito, yung sapatos na umiilaw, tumutulog, okay na ako. Lahat, marami kang gusto. Ang tanong, how about yung gusto ng Lord? Narinig ko na ba kung ano yung gusto ng Lord? Gusto mo ba yung kanina, natutuwa ako, yung apo ko po nagkakanina, yung si Mansay. Natutuwa ako sa kanya, ganyan ang paa. Kaya ang ganyan ang paa. Ano makita ko? Kaya pala ganyan ang paa. Bago yung sapatos. Di ba? Di ba tayo ganun ulis pag bago tayo? Ano ba, bago yung ulis mo, makikipag-usap ka sa kanya mo, ano yan sinasabi mo? Ano ba sinasabi mo?
Pinapakita mo na bago para pansinin naman kung ano yung bago sa'yo. Tama? O kaya, may sapatos malaging. Kaya nga yung iba kahit matanda na gusto yung sapatos yung tumutunog eh. Para malaman na bago. Tapos yung biglang tatakbo, biglang kay preno na gano'n, tutunog din. No? May mga bagay na gusto tayo. Kaya lang, babalik ko po yung tanong. How about yung gusto ni Lord? Yung gusto ba ni Lord, gusto din natin? Dapat kung ano yung gusto ni Lord, gusto din natin. Tama? Kung ano yung gusto ng tatay natin, dapat yun din ang gusto natin. Parang ganito, di po ako magbabanggit ng pangalan. Meron isang anak, nakatapos naman siya ng pag-aaral. Pero, yung tinapos niya, hindi pala yun ang gusto niyang course. Pero kinuha niya. Nung tinanong namin, bakit yun ang kinuha mo? Yun ang gusto ni mama. Ewan ko na, meron bang anak na gano'n? Yung dahil pipilitin mo matapos yung course na yun dahil gusto niya ng magulang mo. O pipilit mo yung gusto mo. Usually, ang mga kabataan, pipiliin mo yung gusto mo. Tama? Pipiliin mo yung gusto mo, hindi mo kukunin yung ayaw. Pero dahil mabait na bata, masunurin, tinapos. Kaya nalulungkot lang ako, nung malaman ko, Papa, hindi naman yun ang gustong course ko eh. Kaya nga, babalik ko yung tanong eh, bakit yun ang kinuha mo? Eh, yung gusto ni mama eh. Sabi ko, napakabait naman itong anak ko nito. Sabi ko, papagawa kaya kita ng monumento. Sabi ko, ganun bait eh. Kinuha yung course yung kahit hindi. Natapos naman niya. No? Pero ang tanong, gusto ba niya talaga yun? Ang tanong ngayon, ano ba yung gusto ng Diyos? Dapat ilaalam natin, tama ba? Ewan ko lang. Meron ba nitong anak na tinanong mo yung tatay at nanay mo, Ma, Pa, anong gusto mo? Meron ba sa inyo nagtanong gano'n? Itong Christmas na. Naitanong mo naman sa tatay at nanay mo, Pa, Ma, anong gusto mo? Ewan ko lang kung meron tanong sa inyo. Hindi naman kailangan malaking bagay eh. Karamihan sa mensahe ng tatay at nanay mo, anak, maging masunurin ka lang. Tama, mga nanay tatay? Maging masunurin ka lang. Huwag ka lang umuwi ng gabi. Okay na ako doon. Ang tanong, susunod ka ba? Bilang anak. Anak, bawasan mo yung paglalaro ng ML. Kung dati nakakalimang oras ka, baka pwede 5 minuto na lang ngayon. Kaya okay na. Meron bang ML na 5 minuto lang? Wala, ano? Yung mga anak. Kasi pinitiro ng mga bata, parang biglang sumimangot eh. Kung sinabi mo 5 minuto na lang eh. So again, makikita natin ano? May mga bagay tayo na ang gusto lang natin gawin ng Diyos yung gusto natin. Ang hirap kasi. Pero ang Lord, hindi ganun eh. Dapat gawin natin kung ano yung gusto ng Diyos. Again, babalikan mo sa magulang. Gusto ng tatay at nanay mo matapos ka ng pag-aaral. Ang tanong, gusto mo ba rin ito? Hindi mo pwede sabihin na gusto, pero hindi ka naman nag-aaral. Bulak-bul ka. O, gusto ng tatay at nanay kahit paano nandun ka sa top 10. Kahit nasasampulang kayo. No? Gusto niya nasa top 10 ka. Pero tanong, ikaw, gusto mo rin ba yun? Kasi pag gusto mo yung gusto ng nanay at tatay mo, may mga sakripisyo kang gagawin. Tama ba? Mga anak, gusto ng nanay at tatay mo, maghuhugas ka ng plato pagkatapos kumain. Ang tanong, gusto mo rin ba yun? Naku, yung mga bata parang sumimangot. Bakit pa puro ito na puro sa mga anak? Kasi ganun po talaga yun eh. Nire-relate namin niya sa family. Diba? Kasi tayo pamilya tayo ng Diyos, tayo mga anak. So bilang anak, kailangan sumunod kasi sinasabi ng tatay mo. Ha? Ang tanong, ano ba ang gusto ni Lord? Isa-isa natin. Unang-una, na gusto ng Lord, letter A, igalang siya at sundin ang utos niya. Parang pamilya, ano? Di ba ganun din yung mga nanay tatay? Gusto ba nyo igalang kayo at sundin kayo ng anak niyo? Tama ba mga magulang? Salamat po sa response. Mga abitin ko, mga nanay, tatay, gusto ba nyo igalang kayo at sundin ang anak niyo? Gusto natin yun. Gusto natin yun. Pero, hindi mo magagawang sumunod kay Lord kung yung nanay at tatay mo hindi mo kayang sundin. Automatic mo yun. Kailangan sundin mo kasi sila yung unang authority sa buhay natin, yung mga magulang natin. So, anong sabi? Tingnan natin. Deuteronomy 10:12. Anong sabi diyan? Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin sa paglingkuran ng buong puso at kaluluwa.
Again, sinabi niyan, ano sabi? Igalang at sundin. Dito makikita po yung respeto ng isang ng mga anak. Pag ginalang mo at sinunod mo. Siyempre, hindi mo pwedeng sabihin na ginagalang mo yung nanay at tatay mo nang hindi ka sumusunod sa utos niya. Ganon din kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin yung kakanta ka ng hallelujah, magpurihin ka Lord, ginagalang kita, nilirespeto ka. Ang tanong, sumusunod ka ba? Kasi kung di ka sumusunod, baliwala yung sinasabi mo. Hindi mo pwedeng sasabihin mo lang na hindi mo gagawin. Tingnan po namin sa Joshua 1:7. Sabi niya, pwede mo pakibasa. 1, 2, 3. Amen. Ano sabi niyan? Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob. Kasi nandun po sila sa sitwasyon na nasa gera po sila. Nasa lugar po sila na umalis sila doon sa Ehipto. Binigay kay Moses. Ano sinabi niyan? Huwag kang susuway sa anumang nakasal doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Gusto mo ba ninyo ito? Yung kahit saan ka magpunta, parang hinahamon ka ng pagpapala. Yung masarap yan kahit saan ka pumunta. Alam mo, di ka sa Pateros, pinagpapala ka. Pumunta ka ng Laguna, pinagpapala ka. Pumunta ka ng ibang bansa, pinagpapala ka pa. Gusto ba ninyo gano'n? Ibibigay ng Diyos yun. Kung igagalang natin siya at susundin ang mga utos niya. Maganda ito. No? Pero, di natin masuway at makakalimutan ng kautosan ng Lord. Dapat. Pero paano gagawin ito? Sino po dito yung madaling makalimot? Madaling makalimot? Di ba lahat tayo? Ang dali natin makalimutan. Kasi sabi niya ng tatay at nanay mo, huwag magse-cellphone pag kumakain. Nasabi ng tatay at nanay yan, di ba? Ang tanong, ginagawa ba natin? Mga bata. Kasi sa bahay, ganun po eh. Pag kumakain, walang magse-cellphone. Dapat ganun talaga. Kasi i-respeto mo eh. Kasi hapagkainan yun eh. Tama ba? Dapat meron ganun. Pagkakain, walang cellphone. Pag meron, itapon ng cellphone. Sino pa yun? Itapon ng cellphone. Ayaw ng mga bata. Pero dapat, meron ganun ng sitwasyon. Bakit? Kasi ito po isang paraan ng pagbibigay mo ng respeto dun sa biyaya na binigay ng Diyos. Biyaya ng Diyos sa pagkain natin na kinakain natin araw-araw. Naniwala ba kayo? So kung hindi pagkain, biyaya ng Diyos, bigyan natin ng respeto. Igalang natin. Ano ba sabi yan? Huwag daw natin suwayin at makalimutan ng mga kautusan. Nakasabat doon. Kaya naman tanong, paano mo gagawin ito? Paano mo gagawin ito? Ang tanong, tingnan natin yung kasunod, verse 8. Alam yan? Huwag kalimutan ang basahin ng lahat ng kautusan. Pagkulay-kulayan yun araw at upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. So kung hindi ka nagbabasa ng Bible, kung hindi natin binibigyan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ano ang susundin mo? Ano ang gagawin mo? Hindi po ako nagsabi niyo yung salita ng Diyos. So kapag hindi natin ginagawa yan, mayroon kagad tayong violation. May rebellion na kagad sa atin. Hindi natin ginagawa eh. Utos ba niya o hindi? Utos niya. Medyo mabigat pa nga niya, araw at gabi. Parang yung sinasabi ko, bakit araw at gabi? Gusto na Lord, mag-uumpisa tayo sa Kanya, magtatapos tayo sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos. Araw at gabi. Bakit? Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Madalas yung iba gusto lang yun. Magiging masagana at matagumpay sa iyong pamumuhay. Wala pa akong nakita na nagtagumpay, naging masagana ng walang ginawa. Yung mga bata, kaya naging masagana, naging maayos ang buhay, nag-aral mabuti, nagsipag. Yung mga nagtatrabaho, hindi ka mamumurutong pabanjing-banjing ka lang, papetiks-petiks ka lang, hindi ka mamumulad. Meron kang ginawa. Anong ginawa mo? Nagsipag ka. No? Nagsipag ka. Parang ito pala, gusto ko pong example ko eh. Si Michael Jordan at si Kobe Bryant, magagaling ang player. Gold. No, tinawag silang gold. Bakit sila tinawag na gold? Sila yung unang-unang pupunta doon sa practice, sa area. At sila yung huling-huling na aalis. Ano yung sabihin? Talagang
Blood and sweat ang ginagawa nila para umangat yung level ng kanilang paglalaro. So, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba na hanggang dyan ka na lang? Pwede ka palang umangat kung pwede tayo umangat. Pero ito kailangan sa tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Diyos. Kasi sa sarili natin lakas hindi natin kaya. Maniwala kayo kahit na anong gawin mo sipag, pag hindi mo kasama ang Diyos, mapapagod ka lang, magugulat ka na lang, yung pinaghirapan mo pala wala na. Bakit? Gusto kasi ng Diyos yung tiwala natin nasa Kanya lang. Sa Kanya lang, hindi doon sa mga bagay na nasa paligid natin. No? Hindi doon. Dapat yung total dependence natin nasa Kanya. No? Sino po dito gusto magtagumpay sa buhay? Salamat po sa amin. Ulitin ko, sino dito gusto magtagumpay sa buhay? Dapat. Ewan ko lang. Parang wala kaya ka sa sarili pag sinabi, pinapili ka, gusto magtagumpay o talo. Wala ka sa sarili pag pinili, kahit ano na lang. No. Pwede natin hiningin kay Lord. Pwede natin hiningin kay Lord. Kaya lang, igalaw mo. At sundin ang mga oras niya. Kasi paano mo masasabi na talagang inagalan mo siya kung hindi mo naman inaalam ang kanyang kalooban? At ang kanyang kalooban, nakikita lamang dito sa kanyang mga salita sa Bible. So saan mo mo, hindi mo pwede makukuha kung saan yan. Maaaring makakarinig ka na kagaya natin pagtuturo na ganito. Pero at the end, kailangan tingnan mo pa rin, basahin mo. Kaya palagi mong sinasabi, dapat palagi natin dala yung ating mga sulatan. O kaya, kung mayroon kong cellphone, imbis na gamitin mo sa kung anong ginagawa mo dyan, gamitin mo sa pagtitake note. Para pag uwi mo ng bahay, titingnan mo, teka, tama ba yung pinag-aralan? Dapat gano'n, may attitude tayo gano'n. Bakit? Kasi gusto nyo doon tumalas tayo. Paano tumalas? Tumalas ka sa salita ng Diyos. Tumalas tayo. Bakit? Kasi pag matalas tayo sa salita ng Diyos at alam natin, alam mo nang gagawin mo pag may dumating na problema sa'yo. Alam mo paano mo haharapin yung mga problemang darating sa'yo. Alam mo kung ano mga decision making na gagawin mo. Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung sasama ka sa kaibigan mo o hindi. Lalo sa kabataan. Oh. Di ba utos sa salita ng Diyos? Huwag kang makikiayon sa mga tao na hindi parehas sa pananampalataya sa'yo. Eh kung mayroon mga kaibigan naman, sinasama ka kung saan, dadalhin ka kung saan, sasama ka ba? Ano gagawin mo? Tatanggalin ka nila sa grupo ng Power Pack Girls dahil hindi ka na sumasama sa kanila. So, ano gagawin mo? Ano pipiliin mo? Pero huwag ka mag-alala. Pwedeng palitan ng Lord yan ng mga kaibigan ng totoong kaibigan. Yung kahit na anong gawin, basta kasama mo si Lord, sigurado nagtatagumpay. No? Igalang siya at sundin ang utos niya. Pangalawa, na sinasabi, ibigin at paglingkuran ng buong puso. Deuteronomy 10:12. Bayang Israel, ano nga ba ang nais niya mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, igalang niya sa sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya paglingkuran ng buong puso, kaluluwa. Yun po gusto ng Lord. Kung magsaserve tayo sa kanya, gusto niya yung nandun yung buong puso at kaluluwa. Bakit kaya gusto ng Lord yung gano'n? Alam niyo po, pag may ginagawa tayong isang bagay, pag hindi natin ilagay yung ating isipan natin puso, kung maniwala kayo, darating na tayo mapapagod ka. Magsasama ka. Parang gaya ito, tuwing linggo na pupunta tayo rito. Darating ang time. Pag hindi mo ginagawa ito ng buong puso at kaluluwa, darating na tayo sasabihin mo sa bahay ka na lang. Manonood na lang ako ng online. Totoo po yun. Mangyayari po yun. Kasi pag nasa online ako, nandun ako sa bahay, kahit nakahubad lang ako, manonood lang ako, no? Kaya lang, nasa ng fellowship doon. Kailangan ng fellowship eh. Kailangan natin yung bawat isa eh. Kailangan natin natulong ng bawat isa. So paano mo mapapalakas yung sarili mo kung ano ka lang sa bahay? Sasabihin mo lang eh, nakakapagod ko, pastor eh. No, ang layo ng bahay ko, parang wala nito, nandiyan lang sa labas. Nakakapagod po yun, alam niyo ba yun? No? Pero salamat dahil meron sa inyo. Taga Pasig pa, taga Marikina pa, nakakarating dito, malalayo pang lugar. No? Kaya nga, sabi ko nun, ibigin at paglingkuran ng buong puso. Hindi tayo mag-e-enjoy sa mga ginagawa natin kung hindi natin ibibigay ang puso po natin. No? Hindi tayo maglilingkod. No? Gusto ng Lord kung paglilingkuran natin siya buong puso. Bakit kaya? Bakit kaya? Tingnan po natin. Paborito natin to, John 3:16. Pakibasa po. 1, 2, 3.
Tingnan po ninyo. Si Lord nung gumawa ng isang bagay, yung bagay na ginawa niya, nung gagaling sa puso, sa pagmamahal. At sabi pa niya, sa Romans 5:8, tingnan natin. Romans 5:8. Pakibasa ko. Lahat po ng ginawa ng Lord motivated ng love. Yun po napakaganda eh. Kinakanta natin yung Christmas, kinakanta natin kinakanta natin yung mga kanta na ang dami, ang sarap kantayin para kay Lord talaga yun. Kaya lang, naiiyan pa bawa natin yung essence, bakit natin kinakanta yun. Dapat parang mo sa isip natin, ano? Dahil mahal ako ng Diyos na matay. Dahil mahal ako ng Diyos, kahit na ako'y makasalanan pa, tinubos niya ako. Dahil ako'y mahal ng Diyos, pinakita niya yung pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay, pag-aali ng kanyang buhay. Yung kanyang dugo, bumaba siya mula sa langit para tubusin lang ako, tayo lahat. Di ba dapat palagi natin maisip doon? Di ba? Parang ganito, mga anak. Pag naisip mo, saan maisip mga bata no? Pag naisip mo yung nanay mo, buwis buhay yung pinanganak ka. Anong gagawin mo? Halos mag 50-50 yung nanay at tatay ay nanay mo nung nanganak. Pero nung lumaki ka, naalala mo pa ba yun? Mga nanay, siguro mas maganda kung isang paalala natin. Maganda po naalala nila eh. Hindi mo sa pinapamukha, pero parang ganoon na rin. Sinasabi mo na rin sa kanya, anak, alam mo ba? Hindi mo pwede nila, anak, yung mo lang mga sigawan. Pwede mo sabihin sa maganda, alam mo na, nung pinanganak kita, hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako. Buwis buhay ako, anak mo. Kasi ako nung una po, hindi ko po alam. Hindi ko po alam na gano'n. So, siyempre, di mo na ako nanganak eh. Mukha lang ako buntis, pero hindi ako nanganak. No? Mukha lang ako buntis. No? Pero yun po, na-realize ko lang ito nung sinabi ng nanay ko sa akin, nung bata ko. Alam mo, ikaw, sa'yo ko nahirapan na gusto ng pinanganak. So, bakit naman? Dahil maitim ako? Hindi. Kaya ako nahirapan sa'yo, ang laki daw po ng ulo ko ng pinanganak. Eh, noong panahon na yun, hindi pa naman gano'n ka ang cesarean. No? May cesarean na ba doon? Hindi ko alam. Yung 1962, hindi ko alam kung may cesarean na doon eh. Hindi ko alam kung may cesarean o baka hindi ko alam kung sinisipa yung babae. Baka na ka na! Hindi ko alam kung gano'n pa. Hindi ko alam kung may cesarean na doon. Hindi ko alam ha. Hindi ko po alam kaya may ano sa inyo. Kasi ngayon eh, pag yung babae, pag mga anak, aray! O sige, cesarean na yan. Gano'n na kagad eh. Pero noon, pagka pilitin mo, ilabas yan, pilitin mo. No? Kasi nagkasala sa iba't agad eh. Sana kung hindi sila nagkasala, palagi ko sinasabi, di ba? Sabi ka noon, kung hindi nagkasala sa iba't agad, sana mga babae hindi na mahihirapan mga anak. No? Sana gano'n na nga naman, hindi po naglalabang lang yung babae buntis. Ay, nakanak na pala ako. No? Ay, hanggang ka na pala. Sana gano'n na lang. Kaso nagkasala eh. Nagkasala ang lalaki ang sila matagal. Kaya nahirapan sa panganak. Kaya sabi ko, alam mo ba nung ma-realize ko na ng nanay ko pala buwis buhay, lalo kong napalapit sa nanay ko, naisip ko gano'n pala. Tayo mga nanay, hanggang maaari sabi natin sa kanila, anak, alam mo ba, nahirapan ako nung pinanganak ka. O kaya pa sa pag-aaral, alam mo anak, itong pera na binibigay ko sa iyo, pinaghirapan ko to. Alam mo ba kung ilang tinapay pagkain ang hindi ko kinain para may padala ko sa iyo? Pili ko na yung Santo sa yung anak. Pero totoo po yun. Hindi ko po mga tatay din naman ako, huwag naman po kayo magano. Ganun po yung nanay. Ibibigay na kakainin na lang niya, ibibigay pa doon sa anak. Diba? Mga nanay, tapos buwis buhay. Pag pinanganak mo, tapos pag pinanganak, magbe-breastfeeding ka pa. Ang hirap. Diba? Sabi ko nga, kung maaari lang, dapat ako na lang magpa-breastfeeding. Ang hirap. Nung kawawa yung mga babae, ang hirap. No? Eh sa mga lalaki, ang dali-dali ng buhay, di ba? Pag naghanap buhay ka, nagbigay ka ng pera, tingin mo parang, muli na tatay ako. Pero hindi ganun eh. Yung nanay, ganun eh. Grabe yung nanay talaga. So again, makikita po natin, na kailangan, ibigin at paglingkuran ng buong puso. Kapag ginawa natin ng isang bagay para kay Lord ng buong puso, magugulat ka.
mag-e-enjoy ka dun sa lahat ng ginagawa mo. Pagkaya yung mga tumutulog sa akin dito, doon, tatanungin kita, masarap ba tumutulog dito? Next ko, tinulungan ko. Okay na po yun, sir. Okay na po yun. Pero bakit siya nag-e-enjoy? Kasi alam niya yung ginagawa niya para kay Lord eh. Pag nakalagay sa isip mo, sa puso mo na ginagawa mo ito yung gusto ng Lord, mag-e-enjoy ka. Mag-e-enjoy ka. Tayo mga anak, mga bata, kapag alam mo na tama yung ginagawa mo, na gusto ng tatay at nanay mo, hindi ba tuwang-tuwa ka? Pinagmamalaki mo ba? Kaya, nagugas ako ng plato, 2 piraso lang ng plato, madami nagugas, nagugas ako ng plato, tapos may kasunod yan. Tay, nay, you know what to do. No, may bayad pala. No, you know what to do. No, ganon. No, mag-enjoy tayo, maniwala po kayo, mag-enjoy kayo. Mag-enjoy kayo doon sa lahat ng ginagawa niyo. Pag ginawa nito nang gagaling sa iyong puso. Di ba? Tayo mga lalaki, di ba? Pag nagsipihan ka ng asawa mo, na nakita mo talagang todo-todo yung pagsasunod sa'yo, alam mo, galing sa puso ito. Ang sarap kainin ng adobo kahit walang lasa. Diba? Yung adobo mo minsan kahit walang lasa, nasasarap ka talaga. Luto ng asawa mo, alam mo, nang galing sa puso niya yun. Turuan mo na lang kung paano magluto ng totoong adobo. Kasi minsan yung adobo, babalikan pa na naman. By the way, yung adobo pala ng pateros ay matamis. Ito ba yan tayo? Kasi yung adobo na naranasan ko, hindi matamis, maasim talaga eh. Pero ewan ko lang, kanya-kanya siguro sa yung adobo pateros, iba daw po. No, iba. So again, gawin natin. No, ano sabi dyan? Gawin natin ito na nanggagaling, ibigin at panglikuran ng buong puso ang ating Panginoon. Pangatlo, siyempre, pag sinabi mong nanggagaling sa puso, kailangan tuparin mo yung mga utos. Kailangan tuparin natin mga utos. Basahin ko natin, Deuteronomy 10:13. Sige po, sabay-sabay po. Okay, tingnan niyo po yan ha. Tuparin ang mga utos. Kapag tinupad natin yung mga utos at tuntunin, ito naman ay para daw kanino? Para sa ating kabutihan. Para sa kabutihan natin, hindi para pahirapan. Di ba? Pag sinabi mo sa anak, kumain ka ng gulay. Hindi dahil paparusahan ka, mga bata. Dahil ang gulay ay buhay. Di ba sabi nila yun, ang gulay ay buhay. Bakit? Pag kumakain ka ng gulay, ang daming sustansya. Lumalakas ang katawan. Hindi dahil sa walang maipakain sa iyong magulang mo. Kasi maganda yung gulay sa katawan ng tao. Again, bakit ba tayo pinagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Bakit? Naiintindihan niyo na ba yun? Para tuparin yung mga nakasulat. Hindi para ma-memorize lang. Kasi di ba memorize lang pero hindi ginagawa eh. Memorize lang. Hindi ginagawa. So dapat tuparin yung mga utos. No? Gaya ng sinasabi ng ating mga magulang. Ano pa? Mas matinding tagumpay kapag sumunod tayo sa utos ng ating Ama na nasa langit. Sobra-sobra po itagumpay. Ang gusto ng Lord ay ang the best para sa atin. Gusto ng Lord maging maganda ang ating kinabukasan. Tayo mga magulang, gusto natin the best para sa anak natin, di ba? Lahat ang gagawin natin. Kung kinakailangan, ipangutang natin yan para sa kanyang pag-aaral. Igagapang natin yan. Bakit? Gusto natin, makita natin yung mga tinding tagumpay. No? Ano pa? Ginagawa natin ito para sila ay makabuti. Maging maayos ang kanilang kinabukasan. No? At gusto natin, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga, yung Ama natin na nasa langit, hindi lang pang mundo, hanggang kabilang buhay, meron tayong katiyakan ng buhay. Di ba maganda yun? Hindi ka natatakot na mawala ka sa mundong ito dahil alam mo maganda yung... Actually, mas maganda eh. Mas maganda yung puntahan natin yun. Bakit ka mo mas maganda? Hindi ka nang iiyak. Hindi ka nang kasi wala nang luha eh. Wala nang sakit, wala nang pain. So, saan ka na mabuhay doon? Di ba? Kung tutusin, hindi tayo dapat matatakot. Natatakot ka lang kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya nga dapat, alam natin. Kaya pala ko sinasabi ko, iba ang may alam. Pag alam mo kung saan ka pupunta, hindi ka matatakot. Pag alam mo na ang ginagawa mo para kay Lord, matutuwa si Lord, hindi ka magdadalawang isip na gawin dito. May mga bagay ko minsan na parang ang hirap natin gawin. Tama? Ang hirap. No? Halimbawa,
Nasabihin natin na may mga bagay na humingi sa inyo tulad ng isip na, tutulungan ko ba ito? Pero dahil nasa isip mo at napaka-permine, pero sabi ng Diyos tulungan ko Pag, siyempre kailangan maging wise ka rin. Hindi ka naman parang kayo kung paano mo gagawin. Kailangan maging wise din tayo, kailangan bibigyan tayo ng Lord ng discernment. Igalang natin ang salita ng Diyos, paglingkuran natin siya ng buong pusong kaluluwa, nagagawa pa natin ito, kapatid. Nagagawa po ba natin ito? Na iginagalang ang salita ng Diyos. Bakit? Meron ko nalaman, sobrang galang niya sa salita ng Diyos. Ano ginagawa niya? Nakalagay sa skaparate naka-plastic. 5 taon na hindi pa niya ginagamit. Bakit? Iniingatan ko. Hindi po ganun. Ang pag-iingat po, kailangan binubuksan, ko na nakaranas sa buhay. Kasi naman uuso ito ko na kung meron pa rin ngayon. Di ba pag nirgaluhan ka noon Di ko alam kasi ng mga bata kami, hindi ko alam kung gano'n yun. Pag nirgaluhan ka ng manika na nagsasalita, anong gagawin ng mga matatanda, nanay tatay mo? Ilalagay mo sa skaparate. Anak, baka masira ang mahal niya. Tignan mo na lang, anak. Kaya yung anak, 18 ano siya, naglalaway pa rin, hindi pa rin nakapaglaruan yung manika. Kasi iniingatan. Ang salita ng Diyos, hindi po ganun yung sinasabi. Ang sinasabi ng Bible, yung ingatan is gamitin natin, ilagay natin sa puso at sa isipan, bigyan natin ng pagpapahalaga. No? Nakaranas ba kayo ng gano'n, yung laruan? Kaya ko lang, yung mga kasilidad ko rito. Kasi ba rito, millennium talagang pinapalaro na sa kanila Pero ko naranasan mo yung gano'n Yung kapatid ko, naaawa ako. Yung manika na binigay ng tiyahe ko nag-aaral sa state, nakatingin lang siya na gano'n Nakalampas ng 5 taon, hindi pa rin nasisira yung manika. Paano? Hindi mo ginagamit, nakatago, nakaskaparati. Pero sa panahon po natin, hindi na uso yata yun. Talagang makita mo yung mga bata, pag binigyan mo ng laruan, wala pang 1 minuto, hiwa-hiwalay na yung katawan. Di ba? Mga bata, pag binigyan mo ng laruan ngayon, magpupunto, nasa na yung ulo ng manika? Wala na, pinagagawan na. Pero again, masarap pa rin dahil masaya. Nag-enjoy yung mga bata. So again, tuparin ang mga utos. Alam po ninyo, hindi madaling tumupad. Tuparin ang utos ng Diyos. Pero, kapag alam mo na kaya mo gagawin yun dahil mahal mo siya at gusto mong gawin yung kalooban niya, dahil gusto mo, kung ano yung gusto ng Diyos, yun din ang gusto mo. Kaya dapat naka-align po yung ating isipan. Kung ano yung gusto ng Diyos, dapat gusto natin. Gusto ba ng Diyos na araw-araw na ipapasa ng Bible? Salamat po sa tatlo. Gusto ba ng Diyos na araw-araw babasa tayo ng Bible? Ang tanong, ginagawa ka natin. Kasi pag hindi, alam mo lang, hindi mo ginagawa. Araw-araw yun Hindi po ako nag-utos na yung Bible na nagsabi, araw-araw. So pag sinabing araw-araw, hindi tuwing linggo, hindi tuwing Lunes lang, hindi tuwing Miyerkules sa meron tayong Thanksgiving night. Hindi lang po doon. Actually, araw at gabi nga Araw at gabi ulitin ko, gusto kasi ng Lord, magsimula tayo sa Kanya, magtatapos tayo sa Kanya. Gusto ng Lord ganun. Pero tanong, yun nga, ginagawa ba natin? So kung hindi natin ginagawa, pasensya na po kayo, sasabihin ko, medyo masakit po ito. Useless yung pagpunta mo rito araw-araw, training ko. Sabihin ko po sa inyo na diretso, useless. Useless. Bakit? Hindi natin nagagawa Ang pag-aaral ng salita ng Diyos hindi tuwing linggo lang. At hindi pakikinig lang. Dapat bibigyan talaga natin ng time. Again, palagi ko rin sasabihin ito, hindi po pwede sabihin ng isang tao na wala po akong oras. Wala po akong time. Ang dami ko pong trabaho. Wala pong ganun. Bakit? Hindi nagkamali ang Diyos na nagbigay sa atin ng 24 oras isang araw. Ibig sabihin sa 24 oras yan, meron tayong time para sa Kanya. Hindi mo pwedeng wala kang iseset na time. Dapat meron. Kapag hindi mo ginawa ito, ang tawag po sa akin ay rebelde. Bakit rebelde? Hindi mo sinunod Hindi natin sinunod Kapag hindi mo ginawa. So sayang, mag-aaral ka pa ng salita ng Diyos, tapos papatlang-patlang ka. Dapat araw-araw. Para sabihin na talagang wholeheartedly sumusunod tayo. At ganito lang mo kasimple yan. Hindi alam ito ng mga iba Yung mga nakakarinig sa akin, mga kasigdan ko
Pag nagbibigay ka ng love letter doon sa love mo, di ba palagi mong binabasa? Ang bata. Kasi ngayon, hindi na text na eh. Palagi mong, ewan ko lang, uso pa ba ngayon? Wala nang love letter, ano? Text na lang. Jessa, mayroon ba love letter? Text na lang. Tinanong mo yun. Text na lang. Di ba? Ang gagawin mo na lang yung text, hindi mo buburahin. Uulit-ulitin mo. Iyaano mo, ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon? Paano preserve doon yun? Ano ba yun doon? Preserve. Yung nga yun, ilang days sinunod ka, i-resend mo sa'yo. I-resend mo sa'yo. Again, kung mahal mo isang tao, ang tanong, sino ba mahal mo? Mahal talaga natin. Yung gusto ba ni Lord, gusto din natin. Hindi natin malalaman yung gusto ng Lord kung hindi natin binabasa yung kanyang kagustuhan. At hindi natin malalaman yung gusto ng Lord kung hindi natin binibigyan importansya ang kanyang salita. At hindi natin mararanasan yung gusto ng Lord na pagpalain tayo kung hindi natin gugustuhin yung gusto niya. No? Igalang natin ang salita ng Diyos, paglingkuran natin siya ng buong puso at kaluluwa. Hindi po natin magagawa itong mga bagay na ito kung hindi natin binigay ang sarili natin sa ating Panginoon. Sabi po sa Romans 6:23, yan po yung maganda eh. Sabi yan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Papunta po tayo sa tiyak ng kapahamakan. No? Kapahamakan. No? Pero sabi, ngunit ang walang bayad ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So again, palaging sunod nagbibigay ng chance. Palaging sunod sinasabi niya na gusto ko anak yung pinaka-the-best para sa iyo. Palaging sinasabi ng Diyos, gusto ko anak mabago ang takbo ng buhay na. Gusto ko anak makita mo ang ganda ng buhay. At ang ganda ng buhay, nasa kamay lang ng ating Panginoon. Kahit na anong gawin natin pag wala tayo sa Panginoon, baka mamaniwala ko kayo. Mababaan ko lala ang pinaghirapan natin. Masasayang lang lahat ng ginawa natin. Magugulat ka na lang sa isang iglap na wala yung pinaghirapan mo. Bakit? Malayo ka sa Panginoon. At paano ka mapapalapit kung hindi mo siya binibigyan ng importansya? At hindi lang yun. Hindi lang gusto ng Lord na tayo ay sumunod o maging mahalin lang natin siya. Hindi lang gano'n. Ano bang sinabi niya? John 1:12. John 1:12. Ano sabi niya? Pakibasa ko. 1, 2, 3. Siguro lahat naman tayo gusto natin yan. Na maging anak tayo ng Diyos. Siyempre, iba yung advantage mo. Lamang na lamang ka din sa hindi anak ng Diyos. Palaging i-spare ka. Palaging nangyari nyo sa Israel, di ba? Inaaway sila, ginigera sila, pero still, nakatayo pa rin sila. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos eh. Pagkasama mo ang Lord, sino ang laban sa iyo? Pagkasama mo ang Lord, sigurado yung tagumpay. No? Parang ko sinasabi ito, ang tagumpay wala sa emperador. No? Ang tagumpay, palaging na kay Lord. At mangyayari lang ito kung gusto natin yung gusto ni Lord. Hindi yung gusto lang natin. Tandaan po natin ang ating Panginoon, medyo nagkaroon din ng problema ng una dito. Di ba naman sa Gethsemane? Di ba? Ama, kung maaari, hindi ko na maranasan mo, gagawin magpatay sa kanya sa krus. Kaya siya. Pero, at the end, sinabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ko. Kaya tayo ulit nalalapit na sinasabi natin, Lord, anong gusto mo gawin ko? O tayo lang ang nanon, Lord, gusto ko ganito. Lord, gusto ko ganito. Lord, pengin ito, pengin nun. Bigyan mo sa akin ito, Lord. Ang tanong, kailan ka huli nagsabi na, Lord, anong gusto mong gawin ko? Lord, anong gusto mong unahin ko sa buhay na ito? Lord, ano ang gusto mo na mangyari dito sa aking sitwasyon ng kinabibilangan? Marami po tayong problema na harapin. Tama ba? Marami tayong darating ng mga pagsubok. Pero tanong, gusto ba ng Lord talaga pahirapan tayo? No. Hindi tayo gusto pahirapan ng Lord. Gusto ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Yun lang naman kasimple. Ang gusto ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Pag sinabi ng tiwala kung ano yung sabihin niya, susundin natin. Parang tayo ng mga bata. Diba? Kaya mas sinasabi, kailangan maging kagaya tayo ng isang bata. Ano yung bata? Tayo, mataganda na may mga balilit na bata. Kung ano yung sabihin
maniniwala yan. Kahit anong sabihin mo, maniniwala yan, pangahawakan niya yan. Magugulat ka nga sa bata eh. Pinangako mo na magja-Jollibee kayo eh. Nakakaraan na yung 3 buwan, naalala pa rin niya. Bakit? Kasi naniniwala siya doon sa sinasabi natin. Tayo, naniniwala ba tayo na pwede tayo magpalain doon? Naniniwala ba tayo na kaya tayong bakuhin ng Diyos yung ating present situation? Pero mangyayari lang po yun. Kung gusto natin yung gusto ng Lord. At ang gusto ng Lord, igalang siya, ibigin, at tuparin ang kanyang mga utos. Tayo po tumayo. Tayo po mananalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na bigyan po ng importansya ang inyong salita. Gusto ninyo ito, Lord. Gusto ninyo na talagang bigyan namin ng respeto ang inyong salita. Gusto po ninyo, Panginoon, na ibigin namin ang inyong mga salita at tuparin ang sinasabi nito. Lord, sa sarili namin lakas, hindi po namin kaya. Sa sarili namin karunungan, hindi namin kaya. Sa sarili namin disposisyon, hindi namin kaya. Pero salamat, dahil mayroong mga salita po ninyo na nag-i-encourage sa amin, nagpupush sa amin para sumunod, alalahanin ng inyong salita at gustuin namin ang sinasabi po ng inyong salita. Lord, palitan niyo po ang aming puso. Yung puso na willing sumunod sa sinasabi po ng inyong mga salita. Yung puso na willing gawin yung mga gusto mong ipagawa. Puso na gusto to pa rin ang mga sinasabi po ng inyong salita. Kapatid, sa mga oras ito, hindi natin magagawa itong mga bagay na ito kung hindi natin binigay. Hindi tayo tumanggap at nandiyan sa mapalataya sa ating Panginoon. Kasi sa pagkakataon ito, maaaring may mga bagay ka na hindi mo magawa, hindi mo malaman kung ito'y kalooban ng Diyos o hindi. Isa na ng kasagutan ng kapatid. Pwede ka lumapit kay Lord, sabihin mo sa Kanya, Lord, ano po ang gusto niyo gawin ko? Ano po ba ang desisyon na gusto niyo na gawin ko? At kung si Lord ang tatanungin mo, gusto niya Lord, tanggapin mo siya at sumampalataya ka sa Kanya, ibigay mo ng totoo ang iyong sarili at manalangin ka, humingi ng tawad sa Kanyang harapan. Kaya kapatid, sa mga oras ito, ako'y mananalangin ng isang pagtanggap, pagbibigay ng buhay para sa ating Panginoon, aalalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Gawin mo ito, panalangin ito, na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Sus, naririto po ako. Isang taong makasalanan, isang taong nangangailangan po ng kalinga. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagsalansa. Sige kapatid, meron pa ako sa iyo si Lord na pagkakamali. Hingi mo ng tawad. Hingi natin ng tawad. Opo, patawad po. Patawad po. Tinatanggap ko po at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang totoong Panginoon ko tagapagligtas. Ikaw lamang ang pwede magbago ng aking isipan at aking puso. Tulungan po niyo, Panginoon, ang totoo na sumunod sa sinasabi at irespeto namin, igalang namin ang iyong mga utos at kung mangyayari lang ito kung inibigin ka namin ng buong puso. Salamat, Panginoon, sa katiyakan ng mga bagay na ito ay pwede mong gawin sa buhay mo namin. Kapatid, sa mga oras ito, ikaw, tayong lahat ay tinuturing ng anak ng Diyos no tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos. At bilang isang pribileyo na pinagkaloob sa atin ng Diyos, gusto ng Lord, alisin yung mga karamdaman na meron tayo. Kaya sa mga oras ito, alam mo yung physical na karamdaman mo, ito yung pagkakataon. Sabihin natin sa Panginoon, ano yung physical na karamdaman natin sa mga oras ito. Gusto ng Diyos, bigyan tayo ng comfort. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Salamat po Panginoon sa kagalingan. Emotionally, meron ka problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong mga anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa loob ng bahay, ito yung pagkakataon. Lumapit tayo kay Lord. Humingi tayo ng tawad. At kung may pagkakataon
Patawarin natin yung mga tao na nagkasala sa atin. At humingi tayo ng tawad sa mga tao na ipapaalala sa atin ng Panginoon na nagawa natin ang pagkakamali. Maaaring sinasadya o hindi sinasadya. Dahil gusto ng Diyos na mawala sa atin ang kasalanan at ang isang kamundag ng kasalanan ay hindi marunong pagpapatawad at hindi marunong humingi ng tawad. Dahil tayo mismo, kagaya ng binasa natin kanina, hindi ba tayo humingi ng tawad, pinatawad na tayo ni Lord dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil ayaw niya na mapahamak tayo. Kaya na rin, may mga spiritual matter na nagiging hadlang para totoong makasamba tayo kay Lord. Tulungan ng Lord na makalaya tayo rito. Sa lahat ng klase na nagiging hadlang para totoong makasamba tayo sa ating Panginoon. Palayain tayo. Gusto ng Diyos na maranasan natin ang kalayaan na sa Kanya lang natin natatagpuan. Yes. Lahat ng klase ng mga witchcraft, idolatry, horoscope, hindi gusto ng Lord na dyan tayo magbabase ng ating buhay. Gusto ng Lord sa Kanya lang. Sa Kanya lang wala nang iba. Financially, hirap ka ngayon, hindi design ng Lord yan. Dahil pangako niya, hindi niya pagkukulangin ng kanyang mga anak. Kaya kung ano man yung resources na meron ka ngayon, tulungan ng Lord na magamit mo ito ng tama. Tulungan ng Lord na magawa natin yung mga bagay kung paano natin gagamitin yung mga resources na pinagkakita niya. Na maging good steward tayo. Good steward tayo. Kaya rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming kapatid naghiwang ng kanilang kaarawan, anniversary, kung paano binigyan mo ng pagpapala ng karang taon, lalo pong maranasan yung pagpapala na nagagaling po sa inyo. Ako po, Panginoon, dahil naniniwala po kami, hindi matututungan ng aming buhay, hindi matututungan ng pagsasama ng isang mag-asawa, kung hindi dahil sa inyong tulong, kung hindi dahil sa inyong biyaya. At tuloy, Panginoon, pagpalaan ng bansang Pilipinas, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, na magampanan po ng tungkulin para po magawa yung mga bagay na magawa para sa kaunlad ng bansang Pilipinas. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mga kababayan sa amang dako ng lugar, namumuna, lalo-lalo po sa bansang Israel na nagtatrabaho. Lord, ikaw mismo nagsabi, ang sino na magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya pinagpapala po namin bansang Israel, dahil lang po namin, Panginoon, ito'y bayan mo. Kami ay nagkaroon ng nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala ang Panginoong Jesus dahil po sa Kanya. Ginamit niyo po ang lahing ito. Pagpalain niyo po siya. Kaya na rin, ang aming masa, Panginoon, dahil sa iyo lang nakasalanan ito, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, magawa rin natin ang tungkulin na may mananatakot sa iyo. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming kapatid na sumusubaybay sa gawain ito, batch 79 na magsaysay, mga taga Laguna, mga taga Pangasinan, mga taga-Abra, taga-Marikina, at lahat po, Panginoon, ang sumusubaybay sa gawain ko namin. Pagpalain po niyo sila kasi naniniwala pa kami na ikaw lang ang tanging magpapala at magbibigay ng conviction sa kanila. Kaya muli, Panginoon, sa araw na ito, hayaan po na alalahanin namin ang iyong kabutihan, alalahanin namin patuloy na ikaw ang aming pag-asa at tuparin namin ang sinasabi po ng inyong kautusan sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, habang ginagawa namin o sinusunod po namin ito, mararanasan namin ang tinatawag na pagpapala na galing sa iyo. Lagi namin isipin ano ba ang gusto po ninyo na gawin po namin. Kaya muli, inaangkin na po namin na nangyayari ang lahat ng bagay na ito at tutuparin mo ito sapagkat ang lahat ng ito hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na kung napili po tayo nakatayo, magbibig na kakanta po tayo. Meron, enjoy to the world ba? Meron po tayong kanta. Huwag po kayo alis, kakanta po muna tayo ng isang ano, para kayo.
Muli po, Merry Christmas po sa ating lahat.